Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay magbibigay po tayo. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So ito po yung naging official score kay nasa laro kontra dito sa Thailand team. Itong Estcola 13-25, 12-25 at 15-25. Pabor po ito sa Smasher. So dito ang naging highlight dito sa mga players ng Creamline ay itong si Gumabaw na meron siyang 15 points. And itong si Erica Stanton is 8 points and then si Pons is 10 points. So ito yung mga players na nagbigay ng puntos dito sa pink team. Now mga kapolitika, kasi naalala ko lang dati itong mga laro rin ng Creamline, although sila pa rin naman itong Volleyball Royalty before, even before, but nakikita ko kasi itong changes or itong pagbabago, itong difference kumbaga na ipinakita ng Creamline Cold Smasher, most especially dito sa mga laro nila recently na natalo nila yung Petrogas, itong Akari Chargers sa loob ng 3 straight sets, which is for me malaking victory na po yun at malaking success dito sa kanilang kupunan. Okay, and ano nga ba itong malaking improvement na nakikita natin dito sa kupunan ng Creamline Cold Smasher? Kasi nakita natin doon na tambak talaga itong Thailand dito sa team ng Creamline. So ano nga ba itong naging malaking shifting or naging improvement dito sa Creamline Cold Smasher? Mga kapolitika, isa lang po yung aking napansin, yun ay talagang lahat sila nagtatrabaho sa loob ng court. So andito ang kailang mga middle blockers na pumupuntos rin, andito ang kailang mga spikers, at the same time itong kailang setter na si Negrito, which is mahirap basahin. Kaya nga nagalit si Wilma Salas doon sa laban nila kontra sa Petrogas kasi sumakit talaga yung ulo nila dito kay Negrito, which is sinasabi at na-mention natin na siya ang pinaka key player talaga dito sa Creamline Cold Smasher. For me ito yung aking naging opinion mga kapolitika, ay talagang lahat sila nagfa-function. So, and yung bilis rin nakita ko rin kasi dati is naglalaro rin itong mga ibang mga teams dito sa ating bansa at nakikita ko na laging talo itong Creamline, but ngayon is happy to say na kaya na nilang maipanalo yung laro. Okay, at napanood ko rin yung naging interview actually ni Coach Sherwin Meneses dito sa after nung laro nila dito sa PVL, at ang sabi niya is itong si Erica Stanton daw is meron silang sistema na gustong ipa-adapt ni Coach Sherwin Meneses dito sa sa kanilang import. So ibig sabihin niyan is meron silang setup na kung saan is yun ang sekreto nila dito sa kanilang mga kalaban, okay, sa kanilang mga opponents kumbaga. But ako naman ay umaasa na merong mga backup plan itong sila Coach Sherwin, kasi nga pag itong current mo na sistema, itong current mo na setup is kung mabasa yan, kasi I think ngayon is binabasa na yan ng mga kalaban ng CCS, is dapat marami kang mga mga plano na ito ay mismatch daw. So kumbaga talagang mahina lang na team itong sa Thailand. Okay, and nag-research tayo mga kapolitika at saang team ba galing itong Estcola, kasi atin palang napag-alaman na dati is naglaro na rin ito dito sa PSL, yung katunggali dati ng PVL. So naglaro sila doon at sa semis is natalo nila itong F2 Logistics, at the same time itong Petron, itong team ni si Rondina. So dito is nakikita natin na medyo may ibubuga rin itong team, but on the other hand naman is ang sinasabi kasi doon base sa ating mga nakalap na impormasyon ay itong Estcola daw is mga fresh yung kanilang mga players, so mga baguhang mga players ito, and at the same time naglalaro rin sila sa U20, so meron silang mga international exposure kung ating pagbabasyan itong kanilang background. Okay, and on the other hand naman, meron tayong nakita dito sa social media na merong nagsasabi na may possibility or may posibilidad na magcha-champion na naman itong Creamline Cold Smasher base dito sa performance na pinakita nila against dito sa Estcola, kasi tandaan ko nitong nakarang araw is naglaban rin itong Estcola versus dito sa Kurashiki, itong champion dati sa Invitational. So natalo nila itong Estcola sa loob ng 3 sets, at the same time tambak rin itong Estcola. So
dito mo kasi ma-measure yan na kung saan is ang Kurashiki is nasa ibang level na. Okay, so ganun po yun mga kapolitika. At the same time, itong Creamline Cold Smasher, natalo nila itong Escola sa loob ng 3 sets. So, and then tambak rin yung Escola. So, ibig sabihin is parang equal or medyo intense itong maging sagupaan ng Kurashiki versus dito sa Creamline Cold Smasher, and at the same time itong sa Signal HD Spikers, kasi pag sila talaga yung naglalaro ay laging 5 sets. So magkakaalaman na lang po yan sa mga susunod na araw. But ito ngayong mga usap-usapan at talagang sinasabi online na baka itong magiging gold na naman itong mapapanalunan ng Creamline Cold Smasher dito sa PVL Invitational. Okay? But again, aside doon sa mga na-mention natin mga kapolitika na talagang malaking changes at pagbabago dito sa Creamline na kung saan is lahat sila nagtatrabaho, yung isa pa sa pinakamalaking improvement nila is talagang yung bilis. Okay, talagang iba yung bilis ngayon ng Creamline, and recently natalo nila yung mga malakas na team, namely itong Akari Chargers na 10 yung naipanalo nila, and then dito lang talaga sila bumagsak sa Creamline. So ibig sabihin talagang high caliber na yung way ng paglalaro or yung level ng CCS. Okay, so mga kapolitika, so far ito yung naging update natin today dito sa naging laban ng Creamline at dito sa Escola na team, na Thailand na team. So basically is meron pa sila pong laro sa mga susunod na araw kontra dito sa Signal, and dito rin sa sa Kurashiki itong Japanese na team, which is inaabangan ko rin kung sino nga ba sa kanila ang magcha-champion na naman. So I think sa Sunday is meron na naman silang laro. So ito yung ating aabangan mga kapolitika. Okay, so far ito yung naging laro today, and ito yung naging update. And September 11 matatapos na yung preliminary round, and then championship na po or yung final round. So ito yung ating aabangan. Okay, so sa tingin nyo ba mga kapolitika, sa inyong mga personal na nakikita, sa inyong personal na pananaw at inyong opinion, posible nga bang mag-champion itong Creamline Cold Smasher, at ano ang masasabi nyo sa mga naging performance ng Creamline dati at ngayon? Okay, so ano nga ba ang sa tingin nyo ang diferensya